no? Salamat sa Panginoon. It's all about Him. Ganda nung kanina, no? Sabi dun sa kanta, "Now I am alive to tell the story how I overcome. It's His goodness and mercy and the power of the blood." Minsan, alam lang natin yung yung lyrics, alam lang natin yung Bible verse, but the question right now, do we really taste it? Do we really savor that lyrics, that song, that Bible verse? Hindi po ba? Kasi iba yung alam lang natin doon sa na-experience po natin. Hindi po ba? Alam nyo, this past few days it's hard for me, no? Parang iniisip ko na yung church, specifically itong GBM, is under attack, no? By the devil, no? I don't know, kasi parang dami sa atin, yung iba sa atin may problem, may concern, may problema sa school, may dinaraanan right now, may issue sa buhay, may issue sa family, may issue lalo na sa health, no? And I believe, no, that the word of God is the power for our healing. Diba? Sabi sa Proverbs yan eh. It is the word of God that gives us healing to all our flesh, mga kapatid. And that is why right now, we lose that spirit of infirmities, yung spirito na kung saan ay ikaw ay nade-depress right now, nagbibigay ng concern sa'yo. Let's bind it in Jesus' name. Amen. I-declare natin ngayon, we bind that, sabayan niyo ako, we bind that spirit of deformity in the name of Jesus. Be loose, mga kapatid. Diba? May mga kapatid tayo right now are suffering from whatever it is. Pero ang pinaka-importante is that we know that we are victorious in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Yun yung dinadala ko this week. Sabi ko parang the church is being attacked right now by those evil forces, yung mga principalities, pero hindi tayo papayag eh. Because that devil, that principalities, yung mga forces na yan, are already defeated, mga kapatid. And if we are claiming that, and if we are declaring that from our heart, no, na ito ay talunan na, let's declare it every day. Kaya nga, ang pronunciation natin, ang declaration natin every day, I am Charito. I am blessed and highly favored. Diba? No weapon can form against me. Okay, dahil ako ay victorious in the name of Jesus. Alam niyo po, sa pagpatuloy natin ngayon, tayo po ay nasa series ng God is in control. God is in control. Ang dami po nating napag-aralan. Ang dami pong na-share ng ating senior pastor, Sister Pau, nag-share din last week. And we do believe, tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay may control sa lahat ng nangyayari. Hindi siya yung parang Diyos na lang na naghihintay na kung ano yung magiging respond mo, ano ba yung magiging respond ni ganito. Hindi, bagkus siya ang Diyos na alam niya kung ano ang nangyayari at alam niya kung paano magpapatuloy. Ang ating pong message for today ay may pinamagatang Our
inheritance from the sovereign God. If we believe na ang Diyos natin ay sovereign at siya ay merong pamana sa atin, mga kapatid, tayo na ang pinaka masaya dapat na Kristiyano. Tingnan mo nga yung katabi mo kung masaya. Hindi porkit umulan, parang natetempt kanina na ayaw mag-church. Kasi nakakatamad bumangon. Grabe. Sabi nga ni Tito Atoy kanina, parang ang sarap daw ng champurado tsaka ng tuyo. Wow, grabe. Kasi nakakatamad pero buti na lang talagang yung spirit inside of us is greater than the flesh. Amen, amen. Ephesians 1:11. Ang verses po natin ay Ephesians 1, verse 11 to 14. Basahin ko lang sa inyo yung Ephesians 1 to... Eto, basahin natin. In Him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. In Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, speaking of Jesus Christ, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Hallelujah. At tunay nga na tayo ay mayroong inheritance. Balikan natin yung 11. In Him we have obtained an inheritance. Alam niyo po ba yung inheritance? Sino po ba dito yung nag-ayos na ng kanilang will testament? No? Mami, yung sa amin, okay lang muna. Pwede mo pang i-hold. Pero, alam niyo yon, yung inheritance, ibig sabihin, ito ay binibigay ng magulang doon sa anak niya. Hindi ba? So, tayo bilang adopted sons and daughters of the most living high God, ay binigyan tayo ng inheritance. He predestined us according to the purpose of Him who works all things to the counsel of His will. Alam niyo po, nanonood ako ng TV nung, I think this was December. Nakagala kami, nasa hotel. Pero habang nando sa hotel, minapanood ako, pelikula ni Dolphy, Home Along the Riles. The movie. At si Dolphy daw, ay mayroong suddenly, syempre, nakatira sila sa mahirap na na lugar doon sa tabi nga ng Riles. Tapos, mayroong dumating sa kanya na attorney at sinasabi, alam mo ba, Cosme yung pangalan niya doon di ba? Karoon ka ng mana. Dahil meron ka palang tiyuhin na namatay na milyonaryo. Aba, di nagulat yung buong pamilya. Paano yan? Siyempre, nagkagulo sila. Tapos, punta sila doon sa bahay, sa mansyon. Ako, nakita nila yung mansyon, di ang laki-laki pala. So, to cut the story short, kumbaga parang may mga kontrabida, syempre alam nyo naman, may mga paluan ng dyaryo sa ulo, ganyan, yung mga moves ni Dolphy. Tapos, at the end of the stories, they realize na it's not about the kumbaga parang the money, but what is important is yung peace that they have sa kanilang family instead of kasi nakamana sila ng maraming pera. Gumulo lalo yung buhay nila. Ang saya-saya nila dun sa So, to cut the story short, parang ang gusto ko lang i-point sa atin right now is
how would you feel right now if merong ipapamana sa'yo, no? Merong pumunta sa yung attorney at sinasabi na ikaw ay tigapagmana ng SM Corporation. Di ba parang mababago bigla yung perspective mo sa buhay, no? Yung iniisip mong problema this week, paano mo haharapin, ang dami mong babayaran na utang, lahat 'yon bayad na kasi you know na meron kang inheritance. Hindi po ba? So, and that would be the greatest joy of a Christian. Hindi po ba minsan nalulugmok tayo, parang ang iniisip natin, ay ganito na lang ba yung buhay? Ni hindi man lang ako nakalasap ng sasakyan. Ni lagi na lang akong tricycle. Buti nga yung anak ko, binili pa ako ng e-bike. Diba? Di man lang kotse. So, regardless of your past, mga kapatid, this verse gives us the perspective na kung ano ang meron tayo, mga kapatid. Kasi, having obtained an inheritance. Alam nyo ba kung ano yung inheritance na yan? Tingnan natin sa 1 Peter chapter 1, verse 3. Ito sabi ni Pedro, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy. He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Next verse. Ang sabi dito, "To an inheritance that is imperishable." An imperishable, okay? Hindi yan nabubulok. Okay? Undefiled. Hindi yan nasisira. Unfading. Hindi yan kumukupas. Yung mga naitago nyong pera ngayon, 20 years ago, pag pinalit mo ngayon, wala nang value yan. Kasi baka nagbago na may bago na tayo, okay? Baka yung 2 piso nyo, yung 5 piso nyo, ay yung merong pang kurba. So hindi na yan, wala na yung silbi ngayon, di ba? Kasi naluluma yon. Those are perishable. Pero ang sabi dito, meron tayong inheritance in heaven, which is imperishable, undefiled, unfading, kept. Ito yung pinakamaganda rito. Itinago. Itinago. Para sa akin. Para sa iyo. Di ba? Parang it's such a joy knowing na meron kang inheritance, na yung inheritance na yon ay walang makakanakaw sa iyo, walang makakakuha sa iyo sapagkat iyan ay tinago ng Diyos para sa iyo. Amen. Maging pasaway ka man, anong klaseng tao ka man, right now, if you are born again, meron kang inheritance na yan. Balik ka dun sa verse 3. Ang ganda nito. According to His great mercy. Not according to you. If you want to be born again. No. According to His great mercy. He has caused you. Sino ang nag-cause? He. Not you. He has caused us to be born again. Wow. All these years, I am thinking, ako yun. It's all about me. Di ba? Soli Deo me. Lahat akin. Pero this verse is telling us, sabi dito, siya ang nag-cause para tayo ay ma-born again. Praise God. Kasi wala ka naman talagang kakayanan. Diba? Hindi ka pupunta sa 2 magulang at sasabihin mo, sa 2 nag-aampon, ako ang aampunin mo. Hindi. Ikaw ang pinili nung nag-aampon. Diba? It is His great mercy na ikaw ay bigyan ng inheritance. Amen. And this is true. This is true kasi right now, yung nararamdaman natin, there might be pain.
there might be pain sa ating katawan. Okay? Kasi this body will soon fade away. Pero yung resurrected body na hinihintay natin, ito, grabe. Di ba parang si Gian to, malaki yung katawan, di ba? Parang wala si Gian. Imagine, you will be healthy, you will be strong, and imagine that. Yun yung undefiled, yun yung imperishable, di ba, na ibibigay sa atin ng Panginoon. And think about it, doon sa sinasabi niya, we will be walking, maglalakad tayo sa street of gold. I mean, meron tayong room, meron tayong mansion, meron tayong puno na hindi nauubusan ng bunga, and it is the tree of life. Diba? So, yung mga problema natin right now, compare doon sa sinasabing inheritance, ay mas nakaka-excite itong inheritance na to kesa doon sa hinaharap mo right now. And that's why we should have this hope, mga kapatid, na hindi tayo nagda-doubt most of the time, ay nagda-doubt tayo sa, ano ba, if hihingi ba ako sa Panginoon? Hihilingin ko ba to sa Panginoon? Hindi ba? Kasi natatakot ka. Dahil baka hindi naman kasi mangyari, baka ang daming hindrances ang bumabagabag sa atin. Pero just believe because you have that inheritance. Meron kang inheritance na yun. Alam niyo po, this is a true story, no? Hindi na to kay Dolphy. Meron daw isang lalaki, no? From Bolivia. His name is Thomas Martinez. Thomas Martinez, mamaya search nyo sa Google, pero wag ngayon, makinig muna kayo. Thomas Martinez, no, is, nung time na yon ay siya ay nag-addict. Nag-addict, nahiwalay sa asawa, tapos uminom na lang siya. Uminom, nag-addict, ganyan, nagwalwal sa buhay. Tapos hanggang sa isang araw, may mga authority, may mga pulis na papunta sa kanya, nabalitaan niya ngayon. So ang ginawa niya, dahil sa takot niya, dahil alam niya, nagda-drugs siya, alam niya, nagbabayse siya. So, he ran away. Tumakbo siya. Umalis siya dun sa lugar nila. Nagpakatago-tago. Tapos, yung palang pulis na ito, ay may dalang last will testament para sa kanya. This is a true story, Tapos, nung pagpunta ng mga pulis doon, hinahanap siya ngayon. Asan ka na? Asan na tong Thomas, nawala. Hindi na makita. Dahil nga, sa sobrang takot niya na makulong. Pero, ang nakakalungkot doon, may dalang last will testament, yung mga authority. At ito daw ay galing sa kanyang ex-wife na nagmana ng milyon-milyon sa Bolivia dahil dun sa kanyang tiyuhin na namatay na. Unfortunately, yung babae na ex-wife niya ay namatay din. So dahil siya yung tagapagmana, siya yung asawa, siya dapat yung kumuha ng mana. But unfortunately, dahil sa takot niya, hindi niya na-claim yung pera na supposedly para sa kanya. And my friend, if you still running away from God, parang ayaw mong humingi, ayaw mong i-claim yung promises niya sa atin, magbabago ngayon yung perspective mo. Dapat pag uwi mo, i-claim mo yung inheritance na yan because you have an inheritance. Our inheritance from this sovereign God who works everything, who works everything according to His purpose. Amen? Amen. Kasi
Meron tayo niyan. Huwag tayong lumayo. Huwag tayong umalis. Ang gawin natin, let's claim it. Mga kapatid, we have it already. Alam niyo po, minsan nag-uusap kami ni Darlene. Pero hindi pa siya humihingi ng mana. Huwag kayong mag-alala. Nag-uusap lang kami. Sabi niya, magpe-pray daw ba siya if dapat bang umulan? Gusto niya kasing umulan. Which is umuulan ngayon. Gusto niyang ipag-pray na umulan. Pero hindi na lang daw siya pagpe-pray daw ba niyang umulan or let God's will if uulan. So hindi na daw ba siya magsasabi, hindi na raw ba niya sasabihin sa Lord, Lord, gusto kong umulan, no? So, ang sabi ko sa kanya, you should pray kung ano yung nasa heart mo. Kasi minsan, 'di ba, studying God's sovereignty. Yung sovereignty ng Panginoon ay mahirap na topic po. Kasi 'di ba parang why pray if God is sovereign? Yung will din naman niya yung masusunod. So parang, why should I pray? Di ba? Minsan, hindi ko alam, baka sa akin lang to. Ako lang talaga yung baby Christian dito. Pero ibig sabihin, parang di ba naranasan nyo rin ba yun? I don't know kung naranasan nyo yun, na parang dapat mo bang ipag-pray itong isang bagay na to? Although alam mo na sovereign ng Panginoon, kasi yan ang topic natin eh. Di ba? Pero minsan parang dumarating sa kaisipan ko o iba sa inyo, maaaring naranasan yon, naisip yon na bakit pa ba ako magpe-pray? Alam naman niya yung ginagawa niya. I mean, kung ano naman yung mangyayari sa akin, will naman niya yon. Why should I pray? Diba? Pero, alam nyo, sabi ko nga kay Darlene nun, you should pray. Kasi, those Bible character, yung mga tao na nabuhay noon, they prayed. They prayed to that sovereign God. Even si David, di ba? I mean, lahat ng sama ng loob ni David, sinasabi niya. Di ba, masama yung loob mo, sabihin mo sa Lord. Di ba? Huwag sa asawa mo kasi baka mag-away kayo niyan. So, sabihin mo sa Lord. Kasi He will guide you. Di ba? Don't settle na parang maglalagay ka ng barrier between you and God. Parang pagka nakagawa ka ng mabuti, doon ka lang lalapit sa Diyos. Di ba? Para magsabi ng sama ng loob mo. Or minsan naman, hindi ka nalalapit sa Diyos kasi iniisip mo na lumalapit ka lang sa Diyos kapag ka meron kang problema. Di ba? Pag masaya ka, hindi mo siya naaalala. Huwag ka magpa-condemn sa mga ganong mensahe. No? They are there just to condemn you. But right now, I would like to tell you that you can come boldly to the throne of grace. Ano man yung dala mo, kapatid? Ano man yung guilt na dala mo, right now, accepted yan. Dahil 2,000 years ago, the guilt offering was offered. And it is Jesus Christ. So you can come boldly to that throne of grace anytime. Anytime. Diba? So, I mean, we should hope. We should hope. Sabi dito sa 1:12, Ephesians 1:12, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Alam niyo po ang ibig sabihin ng hope sa Bible, ito po ay nanggaling sa salitang Elpis, no? Hindi po Elvis. Elvis Presley, hindi po. Elpis, okay? Ayan, pakita natin. The Greek word for hope is elpis. It means the confident expectation of good and what God has promised. Ito daw po ay expectation ng good. Okay? Maraming tumutulig sa full grace kasi puro good lang daw sa full grace. Bakit daw walang bad? Hindi ba inalaw ng Diyos na magkaroon ng sakit at mawala ng pamilya si Job? Yan yung mga hirit na mga baylo. 'Di ba? Pero if we will take a look at
the definition of elpis. It means expectation of good. Do you expect good? I'm not saying na walang bad na mangyayari sa'yo. Okay? We are not saying na pag ikaw ay Kristiyano, wala kang problema. We are not saying yung mga ganong salita. Okay? Nanggagaling lang yun sa kanila. Pero walang ganon. Iniimbento lang ng mga kaaway ng full grace. Okay? Ang sinasabi ng Biblia ay ito. Sabi ni Jesus, there will be tribulation. But behold, I have overcome the world. Amen? So that's why you should have meron kang confident on that finished work ni Jesus na ito ay good. Yung result ng finished work ni Jesus ay hindi ito bad for us. Diba? That is not the gospel. The gospel is that all the bad carried by Jesus and all the good is in us right now. That's why we should expect good right now. Amen. Dinedeklara mo sa buhay mo yung mabuti, hindi yung masama. Aba, naglasing yan eh. Susunod yan, magkakaroon ng sakit yan. Naglasing-lasing yan. Nagdroga yan. Diba, nambabae yan. Sakit ang aabutin yan. No. We expect forgiveness because we expect good. Diba? Yung mga full grace, hindi tayo magde-declare ng ganyan. Yung declaration ng may sakit, ng merong masamang mangyayari, yan po ay galing sa devil. Galing yan sa devil. Ipuprove natin yan mamaya. Okay. So that's why we should expect yung promises ni God. That there is healing, there is breakthrough, mga kapatid, there is power. Amen. Amen. Because everything happens, lahat nangyayari for His glory. Kaya nga yung bulag, naalala niyo yung bulag na nilapitan ni Jesus, no? Tapos paglapit niya, ang bungad kagad ng mga taong nandun, sinong nagkasala? Yung bang mga magulang nito, kaya bulag yan? O siya mismo, dahil meron siyang kasalanan? Diba? Pero ang sabi ni Jesus, anong sabi niya? Ito ay nangyari upang maihayag ang kadakilaan ng Diyos. So, iyon ay hinahayag. If you are in right now sa trial, if you are in doon sa problema right now, ito ay nangyari para maihayag, maproklama yung kadakilaan ng ating Diyos. Diba? And that's why, mabuhay ka man, magising ka man, o hindi, we expect good things. We hope. Diba? Yan yung gustong sirain sa atin ni Satan, mga kapatid. Gusto niya mawalan ka ng pag-asa. Yan na yung pinakamahirap, pinakamasaklap na mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, yung mawala ng pag-asa. Mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. There is this hope. We have our inheritance. Diba? Kung right now naiyak ka, there will be time na yan ay pupunasan ng ating Panginoon. Diba? So, expect. Ibig sabihin kasi nag-expect ka na eh. Diba? Pagka may bisita ka, nag-expect ka na darating yung bisita mo. Diba? Yun yung expectation. And ano yung expectation right now sa atin pagdating sa future natin? And we expect good. Amen. Dahil yan ang sabi ng Bible. Diba? Hindi yan gawa-gawa ng tao. Yan ay sinabi ng Biblia.
And you know, mga kapatid, if there will be times na kung saan ay dumaraan tayo doon sa pagsubok, diba sabi din sa Biblia, He's able to sympathize sa atin. Diba? Hebrews 4, eto, 4:15, sabi dito, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, sa mga kahinaan natin. Diba? But one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Next. Let us then with confidence draw near to the throne of grace. Okay? That we may receive mercy and find grace to help in time of need. Nagsisympathize yung ating Diyos. Diba, nandyan siya para sa'yo. Diba, imagine yung pinaka-shortest verse in the Bible. Kabisado natin yan. Jesus wept. It is the shortest. Pero alam niyo mga kapatid, napakalaking significant and you can create tons of sermon sa pag-iyak ni Jesus na yon. Why? Kasi He wants to sympathize with you. Diba kasi, Diyos siya. Alam niya na kaya nga siya pumunta doon para buhayin yung tao eh. Naisip niyo yun? Parang, bakit ako iiyak? Sige nga, bakit ako iiyak if alam ko naman na yung tao na to, bubuhayin ko nga eh. Huwag kang umiyak, di ba? parang ganun yung gusto mong sabihin sa mga tao. Bakit kayo umiiyak? Hindi nyo ba ako kilala? Di ba ako ang Diyos? Kaya ko yung buhayin sa isang salita lang? Pero, umiyak kang Panginoon eh. And iba yun, mga kapatid. Kasi, anong sinasabi sa atin? He wants to sympathize with you. He wants to sympathize with your problem right now. Lord, maliit lang yung problema ko. Magsisympathize ka ba? Yes. Kasi nga, umiyak nga siya eh. Umiyak nga siya nung namatay si Lazarus. Diba? So, bakit ngayon, sasabihin mo sa sarili mo na pag maliit na problema, hindi ko na yan sasabihin sa Lord kasi carry ko na to, kaya ko na to, ako na to, akin na to. Diba? Pero, He wants to sympathize with you. Diba? Gusto ng Panginoon magsabi ka sa Kanya, if galit ka, if nalulungkot ka, kahit ano yung nararamdaman mo, sabihin mo sa Lord. Kasi He's willing to be with you. Diba? Huwag kang mahiya. Okay? May mga times or may mga problema ka, may mga sikreto ka na hindi mo nasasabi sa iba, hindi mo nasasabi sa kapatid mo, hindi mo nasasabi sa asawa mo, hindi mo nasasabi sa anak mo. Pero sa Panginoon, pwede mo yang sabihin eh. Diba, ano mang yung bigat na nararamdaman mo, iniintindi niya yan. That's why He numbered your hair. He numbered your hair. Kahit konti na lang yung buhok mo, bilang niya yan. Diba? Kahit konti na lang yan, bilang yan ng Panginoon. Kasi nga, He wants to sympathize with you. Gusto niya yung nandyan siya para sa iyo. Amen? So that's why, yun yung encouragement sa atin na we should pray. And then, the question of, why pray? Diba? Because He wants to sympathize with you. Diba? He wants na ikaw ay lumapit sa Kanya. Diba? Ito yung mga reason. Ilan lang to. Why pray? Because we can come to Him boldly. Pwede kang lumapit sa Panginoon. Diba? Hindi na yung katulad nung dati na may harang, may tabing. Okay na nakakapunta lang doon sa
most holy place ay yung high priest once a year. No, we can come to Him boldly. Number 2, to feel the weight of His kindness. Para maramdaman mo yung hesed, yun yung steadfast love ng Panginoon sa atin, araw-araw. Diba? If you pray and then naramdaman mo yung pagtugon ng Panginoon, hindi ba nararamdaman mo yung, grabe Lord, sobrang buti mo sa buhay ko. Di ba pagising mo sa umaga, yung magising ka lang, Lord, salamat. May panibagong buhay. Oh Lord, di ba parang nararamdaman mo yung presensya kagad ng Panginoon. And also, last, it confirms His sovereign promises. Yung mga pangako niya sa'yo, yung mga sinabi niya sa'yo, ito ay unti-unti niyang itinutupad sa'yo. May hiniling ka. Maaring kinabukasan, hindi mo nakuha. Pero maaring after a year, hindi mo pa rin nakuha, pero after 2 years, nakuha mo. Tapos, nung nakuha mo, di ba, it confirms His sovereign promises sa'yo. Di ba, kaya parang makikita mo doon yung kindness niya, yung fullness niya, na siya ay tapat kapag ka nangako. Di ba? So, yun yung reason why we should pray. Sabi nga sa Luke 11, and I tell you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. Next. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. Next verse. Ayan. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? If he asks for an egg, will give him a scorpion? Next verse. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, sa iyong mga anak, ikaw na mismo, ikaw na mismo, imperfect na tao, ay alam mo kung paano magbigay ng maganda sa iyong anak. Gusto mo mapaganda yung anak mo, gusto mo mapabuti yung lagay ng anak mo. How much more? Yung perfect Father natin, na nasa langit, na who wants to give us the Holy Spirit to those who ask Him. Diba? And we should ask. Yun yung gusto kong ibigay sa inyo right now. That whatever it is, anuman yung nararamdaman natin, we should ask. Diba? Kasi alam mo na ang Panginoon ay kung hindi man niya ibigay sa iyo yun, merong mas maganda para sa iyo. That's why you hope. Dahil yung hope na yon ay expectation of good. Diba? Gagaling nyo talaga. Gagaling nyo talaga. Tutulungan nyo ako mabuti. Kasi, yun yung kailangan natin eh. Alam nyo, yung mundo ngayon ay puno ng mga bad news. Diba? At kung tayo ay nag-hope dun sa bad news, nako, mababa yung stock market, nako, hindi kikita tong business ko na to, nako, papangit yung performance ko sa trabaho, whatever, it will just give us yung fear. Diba? But if we hope on that promises, no, He will give it to us. Diba? Look at Abraham. Diba si Abraham nung gugunawin yung Sodom and Gomorrah. Hindi po ba? Naghagel siya sa Panginoon. Lord, kung merong 50, gugunawin mo pa ba? Hindi na. Kung merong 40, kung merong 30, kung merong hanggang sa natira sila sa 10. Pero ang nais ni Abraham ay maligtas yung pamangkin niya, si Lot. Diba? So, ganun din sa atin, we can ask God.
even though He is sovereign and decrees everything, He is love. Amen? And He knew. Alam niya kung ano yung pangangailangan natin right now. So, we can ask. Alam niyo po, 2 years ago, ito po ay na-share ko na rin, pero ito po ay na-revolutionize yung aking theology lahat, no? Dito sa nabasa kong ito. Ito po yung istorya ni Hezekiah. Alam ko po, most of you familiar na dahil mga Bible scholar po kayo, magagaling po talaga kayo. Pero si King Hezekiah ay isang matapat na hari, no, ng Judah. Tapos, siya po ay nagkaroon ng malubhang karamdaman at pumunta sa kanya si Propeta Isaiah at sabi sa kanya, mamamatay ka na. Mamamatay ka na ngayon. Pero anong sabi niya sa Panginoon? Lord, matapos ng lahat ng ginawa ko, ganito yung ginawa ko sa kaharian mo, eto lahat. Mamamatay ako, Lord. Bigyan mo pa ako ng buhay. Lord, buhayin mo pa ako. Humingi siya ng ganun, mga kapatid. Hindi niya sinabing, Lord, sovereign ka, so be it. Di ba? Parang hindi ganun, mga kapatid. So, it revolutionized my prayer life. Nasabi ko, pwede pala akong humingi sa Panginoon. Parang hindi pala ako yung ihintayin ko lang, Lord, okay, your will be done, tutulog na ako. Okay, Lord, may sakit pala ako. Okay, sige Lord, your will be done, kung gagaling ako o hindi. Kasi alam ko, sovereign ka naman. Naintindihan niyo ako, parang ganun lang yung naging prayer life ko and sobra akong parang nabago, nag-U-turn yung aking perspective sa paghingi sa Panginoon na pwede pala akong humingi sa Panginoon. Kaya si Hezekiah, ano nangyari sa kanya? Pinabalik si Prophet Isaiah sa kanya. Sabi, you will live additional 15 years. 15 years pa ang tinagal ng buhay ni Hezekiah. Mga kapatid, we can ask to our sovereign God because He is in control. The more na alam mo na siya ay in control, the more nalalapit ka sa Kanya. The more na hihingi ka sa Kanya ng biyaya. Diba? The more na magko-commune ka sa Kanya, the more na may enjoy mo siya. Kasi nga alam mo na you are in a safe place with Him. Diba? Kaya minsan ang gulo na sa paligid mo, pero pagdating sa'yo, nandun yung kapayapaan. Kasi alam mo, your God is in control. Amen. Amen. Come on, give Him praise. Ephesians 1:13, tuloy natin. In Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promise, Holy Spirit. We were sealed, mga kapatid. Tayo ay sinelyuhan. Diba? Nakakita na kayo ng baka. Diba? Yung baka, kapag kukuhanin na siya, diba, tinatatakan siya. So, don't worry. Hindi ganun yung gagawin sa inyo. Masakit yun. Pero sinasabi ko lang na yung baka ay sineselyuhan. At ganun din tayo. Tayo ay naselyuhan ng banal na spiritu. At yan yung promise sa atin ng Panginoon. And imagine that na meron kang Holy Spirit. Ito yung pinangarap ng mga tao 2,000 years ago, thousands of years ago. Yung mga hari ng Hudyo, yan lang yung mga dating merong Holy Spirit. Naturo yan ni Sister Pau nung nakaraan. And right now, yung Holy Spirit, because you were sealed, hindi na yan naalis sa'yo kailan pa man. Amen. Nasa iyo yan. Nasa iyo yan, mga kapatid. That's why
You were sealed. 14. Who is, ano yung Holy Spirit? Pag may Holy Spirit ka, may guarantee of our inheritance. Diba? Nasa iyo yung dokumento, hawak mo na ikaw ang tagapagmana. Mga kapatid. Wow, diba? What an amazing God na yun yung binigay sa atin. Diba? Kaya si Yan, tagapagmana yan. Diba? Imagine, palaki pa lang at alam mo na yung ipapamana dun sa mga apo. 'Di ba? Sarap isipin nun, 'di ba? Nakikita mo na kagad in the future. 'Di ba? Parang ayos, praise God kasi talagang whatever happens, no? God is in control, mga kapatid. Ano man yung pinagdadaanan mo right now, alam mo na yung Holy Spirit na nasa iyo ay hindi yan mawawala. Amen. Paniwalaan natin, mga kapatid. Those who believe were sealed by the Holy Spirit. And sabi dito, who is the guarantee of our inheritance until we acquire. So right now, pinangahawakan natin yan until the time na ma-acquire natin yung possession nung ating inheritance to the praise of His glory. Kaya nga, alam nyo, God is in control. Imagine in Acts 1:8, sabi dito ni Jesus, "But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth." Alam nyo ba na itong specific na salita na to, ito ay tinupad ng ating Panginoon. Tinupad yan ng ating Panginoon. Acts 2, sabi dito, but Peter, Acts 2:14, but Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, "Men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and give ear to my words." Tapos ang haba ng sermon ni Peter dyan, buti walang nakatulog. Acts 2:38, sabi ni Peter, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." And after that, no, yung Holy Spirit nagdwell sa mga believers doon sa Judea and Jerusalem. And they all speak in tongues, in different languages, mga kapatid. The gift of the Holy Spirit manifested in them. Because it is the promise, mga kapatid. It was promised, it was prophesied by Jesus na yung mga tiga Jerusalem, yung tiga Judea ay magkakaroon ng Holy Spirit. At pagkatapos noon, Acts 8. Ano nangyari sa Acts 8? Si Apostle Paul, pero hindi pa Paul ang pangalan niya dito, Saul pa. Pinersecute yung church doon sa Jerusalem at saka sa Judea. Ang nangyari, nag-split sila, kumalat. Okay, so yung mga church split, it's all for the glory of God. Dahil kumakalat yung gospel, okay, don't think of it as a negative. Although masakit, although mahirap, no, yung mga church split, but we believe that God has a purpose. Amen? May purpose siya. That's why nung pinersecute niya ni Apostle Paul o ni Saul, yung church doon sa Judea, nagkalat sila. Kasi kung hindi, baka doon na lang sila for life. Hindi matutuloy yung sabi ni Jesus na
yung tiga Samaria at saka yung ends of the earth ay magkakaroon ng Holy Spirit. 'Di ba? So na-persecute, kumalat, pumunta ngayon ng Samaria. At doon sa Samaria nag-preach si Philip. Sabi ni Philip sa Acts 8:5. The gospel spread in Samaria because Saul persecuted them. Then Simon the magician is there also. Si Simon the magician. Tiga Samaria siya. So, si Philip, una ay nag-preach doon sa Samaria. Okay? Tapos, pinroclaim niya si Christ and they received Christ. Tapos, nakita ngayon ni Simon the magician. Sabi niya, paano na nireceive ko si Jesus pero yung Holy Spirit ay wala pa sa akin? So, akala niya nabibili ngayon yung Holy Spirit. Remember the story? Ayan. So, ang gagaling niya talaga. So, mga Bible scholar talaga itong mga kausap ko rito. So, after nun, itong si Simon, sabi niya, pwede ba biling ko na lang yung Holy Spirit? Paano ba yan? Di ba? Hanggang sa, sabi niya, nirebuke siya nila Peter, nila John, and then they allowed tong si Simon na mag-repent. And na-receive niya yung Holy Spirit. So imagine kung paano nangyari lahat ito. From Judea, dahil ito ay God's control. Diba? Kontrolado ng Panginoon eh. Imagine mo paano kakalat sa Judea, sa Jerusalem, tapos ngayon sa Samaria. Kung ano yung sinabi niya, yun yung nangyari. And that is why we should hold of His promises. Dahil kung ano yung sinabi niya, yun ang mangyayari. Amen. Amen. And then, last, etong si Pedro. Nung pumunta siya sa bahay ni Cornelius, di ba? Tandaan nyo? Si Cornelius ay Gentiles. Hindi siya Hudyo, hindi siya Samaritano. Siya ay Gentiles. And yung ends of the earth ay referring sa Gentiles. Di ba? Tayo. And si Peter ay nagkaroon ng vision. Tandaan niyo yan. Alam ko, tandaan niyo pa rin yan. Nagkaroon ng vision si Peter. Ang sabi niya, kakain daw ng mga pork, ng mga bacon, ng sugpo. Sabi ni Peter, Lord, wag yan. Unholy ang mga pagkain na yan sa amin. Dahil Hudyo ako. Pero anong sabi ng Lord? Lahat ng nilinis ko ay nilinis ko na. Praise God. Kain tayong bacon. Kailang muna, kailang. Pero di ba, imagine that. Yun yung story. Tapos pinapunta si Cornelius naman on the other end ay nagkaroon ng vision. Di ba? Tapos pinapunta niya yung kanyang mga tauhan kay Pedro. At pinapunta si Pedro sa kanya. At while nagpipreach si Peter, the Holy Spirit fell upon them. And they all speak in tongues, mga kapatid. So, the gospel spread, the Holy Spirit spread from Judea, Jerusalem, Samaria, and to the ends of the earth. God is in control. Amen. And even the greatest cruelty o yung pinakamasamang ginawa ng tao sa balat ng mundo ay kontrolado ng Diyos. Ito yung pagkakapako ni Jesus Christ. God is in control. Hindi niya hinihintay na baka mag-traidor si Judas. No. Because He knew. Hindi niya ina-assume na baka si Pilate ay mag-iba ng isip. Hindi niya patulan itong yung mga high priest na nag-a-accuse kay Jesus. Pwede. Di ba? Pwedeng sabihin ni Pilate, wag na yan, wag niyo nang parusahan yan. Wala namang ginawa yan eh. Hindi natuloy yung cross. Di ba? Maring yung mga tao, ang isip nila, si Barabas na lang. Ang ipapatay nila instead si Jesus. Pero hindi eh. Everything happens
ordained by God. Sabi sa Acts 2. So it was all planned. Hindi control ng tao, but God control everything. Yung mga pangyayari sa buhay mo, minsan inisip mo, God, out of control ka na ba? Hindi mo na ba alam kung ano yung nangyayari sa akin? But He knows and He is in control. He is in control, mga kapatid. Even dun sa pinakamasamang ginawa ng tao, siya ay in control. Because He is King. Noong nakaraang araw nga nag-usap kami ni Jace, parang about the authority of a king, ng hari. Imaginein mo, si God, the King of this universe, no, use all His authority. Sabi ni Jace, use all His resources to love us, to love you, to choose you before the foundation of this world. Wow. Amazing. Di ba? Parang He is King, pero pinili ka niya. Minahal ka niya. Kahit ganito kang tao. Imagine a king. Ngayon nga lang, presidente, di ba, imagine kung si Bongbong Marcos ay pupunta rito and kakamay sa'yo. Imagine that picture. Pero this God is the creator of the universe, tapos magduduel sa atin and sasabihin sa atin na mahal ka niya. It's amazing. Di ba, mapapa-thank you Lord ka na lang. He's in control. Even in the storm of your life. Alam nyo sa Mark chapter 4, ko-close na ako. Okay, mag-alala. Closing. Sa Mark chapter 4, no, di ba may bagyo nung patawid yung mga disciples at saka si Jesus, no? Mark 4:37, and a great windstorm arose. Okay? And the waves were breaking into the boat so that the boat was already filling. Lulubog na sila. Next. But he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Tingnan niyo yung strong words ng mga disciples, ha? Madalas, ganyan tayo. Di ba? Parang, Lord, do you not care na nahihirapan ako? Di ba? Di ba? Hindi ko alam kung sa akin lang talaga dumarating to. Hindi dumarating talaga sa inyo Pero, imagine this, yung turmoil sa buhay nila na nandun ka sa middle of the storm, nandun ka sa bagyo, tapos talagang mapapaganito na lang yung sasabihin mo, Lord, hindi ka ba nagke-care sa akin? Di ba nagpe-perish na ako dito, nahihirapan na ako dito? Di ba? Pero, ito yung sabi ng Lord. And He woke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Diba? Jesus can do it in your life right now. He is our peace, our shalom, mga kapatid. Kaya ako nagagalit pag nakikita ko yung insurance. Acts of God. My goodness. Hindi yan acts of God, mga kapatid. This is act of the devil. Alam nyo ba kung bakit tatawid si Jesus doon? He was in Capernaum nung time na yon, doing His ministry. Tumawid siya sa Sea of Galilee. Nandyan yung mapa. Pakita ko sa inyo. Okay.
Nandito siya sa portion na to, sa taas. Ayan, yung kulay red land. Punta siya dito sa place ng Gadara. Tumawid siya dito sa ilog at dito yung bagyo. Okay? Bumagyo, alam nyo kung bakit? Dahil si Satan wants to stop Jesus from entering Gadara. Why? Because nandoon yung Gadarin demonic man. Ito yung sinaniban ng 100,000 devil. Masamang espiritu sa kanya nagwawala. As in, na napunta siya dyan sa area na yan, talagang walang makapunta dyan, walang makalapit dyan dahil nakakatakot. Sigaw ng sigaw, sinasaktan niya yung sarili niya. Lahat, kahit ikadena mo, kaya niyang tanggalin yung kadena. At sobrang ingay, halos doon sa Galilee, umaabot yung sigaw niyang mamang yan. Imagine that turmoil doon sa tao na yon na legion of devils, bad spirit yung sumapi sa kanya. Diba? So, grabe. Sobrang lakas, sobrang hirap ng dinadanas nito. Because God has a purpose, mga kapatid. And Satan wants to stop it. Pero hindi siya mapipigil. Kaya nga sabi sa Mark 5:1, they came to the other side of the sea, to the country of Gerasenes. Yan daw yung basa niyan. Gerasenes. Or, footnote, sa manuscript, no? Gadarin. Kasi, yung Gadarin na yan, yung Gadara na yan, ay lote ng pamana ng isa sa mga anak ni Jacob. Okay? Israel. Okay? Sino-sino sila? Diba? Marami sila. Si Benjamin, si Joseph, si Isakar. Madami. Diba? Isa si Gad. G-A-D. Hindi G-O-D. G-A-D. Isa si Gad doon sa mga magkakapatid at yan yung pinamana sa kanya. Ang tanong, bakit gustong puntahan to ni Jesus? Dahil meron siyang i-fulfill. Let me show you this. Genesis 49:19. Nagdeklara si Jacob ng blessing at kung ano yung future na mangyayari sa mga anak niya. Ito ang sabi niya kay God. God, a troop shall tramp upon him, but he shall triumph at last. Alam niyo yung troop, ang ibig sabihin niyan ay legion. Madami. At inatake ang lote, ang lupa ni God. Okay? Ni GAD. So, yung devil, yung legion, yung troop ay nandun sa mama. Doon sa Gadarin demoniac. Nandun. And that's why Jesus wants to meet him para bigyan siya ng triumph. Hallelujah. Come on. Give him praise. And the reason why the devil wants a storm there, dun sa Sea of Galilee, para hindi sila makarating doon. Imagine how many storm our God stopped because He loves you. Amen. Ayaw kanya makapunta dyan. But yet, He stopped that storm. He calmed that storm. Di ba? So that the troop shall tramp upon Him. But my Jesus shall triumph
at last. Amen. Amen. Mga kapatid, God is in control. Wherever you are right now, no? Alam niyo kung anong nangyari dito sa mamang ito after siyang mapalaya, mahil nung sapi ng mga demonyo? Yung mga legion of devil, itong bad spirit na to, ay pumunta doon sa mga baboy. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong kakain ng baboy. Hindi. Hindi, pero seryoso. Hindi, di ba doon pumunta yung bad spirit, tapos nagpakatiwakal di ba, yung mga baboy. So nagalit ngayon yung mga nag-aalaga ng baboy kay Jesus kasi nga, business nila yon, di ba? So kaya nawala. Pero alam nyo kung anong magandang nangyari dito sa lalaki na to. Mark 5 verse 20, sabi dito. And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and everyone marveled. He became an evangelist. Wow. Praise God. Diba? Sinabi niya kung paano siya pinagaling ng Panginoon. Sometimes we don't need a Bible school, a proper theological, alam niyo yun, na degree for us to share how good, how great our God is. Kasi right now, di ba, we can share how good He is. Di ba? So parang Decapolis. Napag-aralan namin yan sa EMI. Decapolis, 10 cities. And i-marites natin to, i-decapolis natin yan. Di ba? Kung paano, gaano kabuti ang Panginoon natin sa bawat araw ng ating buhay. Diba? Decapolis. 10 cities ang pinuntahan nitong mamang to matapos siyang pagalingin ni Jesus. What an amazing work. Diba? Our God is so awesome. Amen. Come on, give Him praise. Ano po ang big idea natin, mga kapatid? In Jesus, we have inheritance. I-proclaim natin yan, mga kapatid. Sabihin natin yan sa Decapolis. Amen. Amen. Come on. Tayo po tayo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Indeed, you are a great God. Our provider, our healer, our comforter, our peace. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Indeed, Panginoon, some of us are having trouble right now na paniwalaan na meron kaming inheritance. Some of us are dealing right now doon sa natural things pa rin ng kung ano ang meron sa mundong ito. But we pray right now na makita namin yung supernatural power, Panginoon, yung supernatural na pinangako mo sa amin, Panginoon, na yung mga mata namin, yung physical namin ay hindi naiintindihan, pero yung spirito namin, we know na ito yung nagko-connect doon sa supernatural. Panginoon, as we face this week, marami sa amin ang haharap sa reality. Pero may we look on those things that are not as though they are right now in your name, Panginoon. Tingnan namin yung mga bagay na akala namin na hindi mangyayari, yung mga bagay na wala pa sa paningin namin ngayon,
pero tinitignan na namin ito in the future, Panginoon, na ito ay amin. Ito ay maggaganap sa buhay namin. Lord, thank you for that faith, and we really believe that that faith comes from you alone. Salamat, Ama, sapagkat naniniwala kami at nagdedeklara na kami ay malakas, malusog, masigla, pinagpala mo na, Panginoon. Maraming salamat sa tinapos mong gawa. Maraming salamat dahil hinabol mo kami sa kabila ng bagyo. Pinakalma mo yung bagyo dahil nais mo na maramdaman namin yung healing. Kung gaano ka dapat papurihan, Panginoon. Salamat sa tinapos mong gawa. And as we face this week, Panginoon, may we savor your goodness, that steadfast love na pinaranas mo sa amin. Lord, thank you. In the mighty name of Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen.